This episode may cover sensitive topics like sexual assault, domestic violence, and stalking, which could be triggering. While we recognize the challenges this content may pose, we advise you to prioritize your safety and well-being. May mga kwento na hindi mo maririnig sa media. Mga kwentong hindi sinasabi ng magulang mo at siguradong hindi mo mababasa sa mga libro ng mundo. Ito ang mga lihim na tinatago ng bawat pamilya, mga kasalanang kinubli ng reliyon, mga desisyong akala mo maliit lang, pero ngayon pinagsisihan mo na. Dito, walang happy ending, walang moral lesson, at kadalasan, ang multo at aswang ay ikaw rin. Ito ang mga twisted stories sa Book of Bad Ideas. At kami ang inyong host. Ako si Nix. At ako si Steve. Don't forget to follow us and subscribe. At humanda na kayo sa ating storyang hindi mo dapat pakinggan mag-isa. What if iba ang sumagot sa dasal mo? Mag-ingat ka sa ipagdarasal mo. Siguraduhin mong lagi si Lord ang kausap mo. Baka may ibang makarinig. Ako nga pala si Bea Bellamino, grade 9 student. Mahirap ang buhay lalo na kung wala kang magulang. Naaksidente ang parents ko last year. Nasunog ang aming bahay at di sila nakalabas habang pinapanood kong ubusin ng apoy ang aming tirahan. Kaming dalawa na lang ng kapatid kong lalaki ang magkasama. Ang pangalan niya ay Rai. Grade 5 student naman siya. Wala na kaming ibang kamag-anak except kay Uncle Mark. Maayos naman kaming tinanggap ni Uncle. Wala din siyang asawa o anak. Parang mga tunay na anak ang turing niya sa amin. Yun pala, sa umpisa lang ito. Kalaunan, sinusumbatan kami na nagiging palamunin na kami sa bahay. Naubos na daw ang pera niya sa amin. At pag nakainom siya, ay sinasaktan din kami. Di ko rin siya masisi. Maliit lang ang sahod ng security guard at lagi pang pagod sa trabaho dahil paiba-iba ang shift. Pero di naman niyang kailangan isumbat yun at saktan kami. Dahil lahat naman ng gawain sa bahay, kami ang gumagawa para kaming katulong ni Uncle. Ang hirap isipin na ang kamag-anak mo pa mismo ang tatrato sa'yo ng ganito. Kaya ayun, after school, napilitan kami ng kapatid ko na magbenta ng mga kakanin. Pilit naming tinutustusan ang aming mga sarili. Minsan, tumatanggap din ako ng labada tuwing walang pasok pag weekend para makatulong sa gastusin. Nakakapagod, pero kailangan naming mabuhay. Lahat ng kinikita namin, binibigay namin kay Uncle Mark. Mahirap talaga maging mahirap, no? Kaya ginagalingan namin sa school. Sinabihan ko si Rai, kung gusto mong makapagpatuloy sa school next year, kailangang makakuha tayo ng scholarship. Sa awa ng Diyos, mataas naman ang aming grado. Hanggang gabi ay nag-aaral kami. Lately, madalas ang pag-inom ni Uncle Mark. Iniwan daw siya ng girlfriend niya. Sumama daw sa isang pulis. Mahal na mahal niya yun sobra. Naiintindihan ko ang pinagdaraanan ni Uncle. Pero wag naman sana sa amin ibaling ang galit niya. Bugbog sarado kami tuwing ganito siya. Nagmamakaawa kami lagi, natigilan na niya kami pero tuloy pa din siya. Naawa ako sa kalagayan namin. Gusto naming magsumbong, pero pag nakulong si Uncle, kanino naman kami tutuloy? Siya na lang ang nag-iisa naming kamag-anak. Pinasa Diyos ko na lang ang lahat. Araw-araw, nagdarasal ako sa Diyos na tulungan niya kami. Nagmamakaawa ako sa Kanya. Pero parang natutulog ang Diyos. Walang dumidinig sa aking mga dasal at tuloy-tuloy pa rin ang pagmamaltrato sa aming magkapatid. Araw-araw pa din kaming binubugbog ni Uncle Mark. Hindi ko na matiis. Hindi ko na kaya. Parang konti na lang, mamamatay kami sa bugbog ni Rai. Kagabi,
ang pinakamalalang pangbubugbog niya sa amin. Hinataw ni Uncle Mark ang buong katawan ni Rai ng sinturon. Si Rai ang pinag-iinitan niyang bugbugin ngayon. Sabi ko kay Uncle, maski ako na lang ang bugbugin niya, pero tinulak niya ako at nabagok ang ulo ko. Kaya kagabi, humagulgol akong nagdasal kay Lord. Sabi ko, Lord, please naman po, tulungan niyo kami. Pero parang bingi talaga si Lord sa aking mga dasal. Kaya sabi ko, kahit sino, please naman, tulungan niyo kami. Nagmamakaawa ako. Patigilin niyo po si Uncle Mark. Di na namin kaya ang ganitong buhay. Ito ang huling dasal ko kagabi. At as usual, walang sumagot. Natutulog nga talaga ang Diyos. Ngayong araw na to, pinatawag kami ni Teacher Carmen. Di na namin malaman kung paano itago ang mga pasa sa aming katawan at muka. Tinatanong niya kung sinasaktan ba kami. Nagtinginan kami ni Rai at di sumagot. Binigay ni Teacher Carmen ang number niya sa akin. If ever may kailangan kami, wag daw mag-atubiling tumawag o mag-text. Sa totoo lang, gusto ko nang humingi ng tulong at sabihin ng lahat-lahat kay Teacher. Pero hindi. Si Uncle ang huli naming pamilya. Gusto ko lang namang bumait siya at ayaw ko siyang mapahamak. Habang naglalakad pa uwi, malayo pa lang, nakita ko nang may inuman sa bahay. Kasama ni Uncle Mark ang mga katrabaho niyang mga SG. Sinabi ko kay Rai, mag-lock siya sa kwarto niya at wag lalabas. Ako nang bahala sa lahat. Tinawag ako ni Uncle. Pinapakanta at pinapasayaw para daw maaliw sila. Pero di ko mapigilang umiyak habang kumakanta. Naawa ako sa aking sarili at nagdasal ulit. Nang matapos ang aking pagkanta, gusto pa ni Uncle na ituloy ko pa daw at tumambi daw ako sa kumpare niyang si Lay. Sa takot na mabugbog, ginawa ko naman. Pero di ko mapigilang maiyak ulit. Ano ba tong mundong to? Parang gusto ko nang maglaho na lang. Habang kumakanta ako, bigla akong natigilan. Nakita kong tumatakbo si Rai sa aming direksyon at tinalunan si Uncle Mark. Iba ang itsura ni Rai. Nanlilisik ang kanyang mga mata at galit na galit. Pagkatalo niya kay Uncle ay kinagat ni Rai ang leeg nito. Umagos ang dugo sa kanyang leeg at itinulak siya ni Uncle. Susuntukin niya sana si Rai pero napigilan nito ng aking kapatid. Paano siya naging ganito kalakas? Biglang kinagat ni Rai ang kamay ni Uncle hanggang maputol ito. Para siyang isang halimaw. Bumunot naman ang mga kumpare ni Uncle at pinagbabaril si Rai. Sumigaw ako, "Huwag! Kapatid ko yan!" Pero pinagpuputukan nila si Rai. Natumba si Rai. Pero ilang sandali lang ay biglang bumangon nito at pinagpapatay ang mga kumpare ni Uncle. Pinagkakagat din niya sa iba't ibang parte ng mga katawan nila. Ilang minuto ang lumipas at ang naiwan na lang na buhay ay si Uncle Mark. Nakahandusay siya at naliligo sa sarili niyang dugo dahil sa naputol niyang kamay. Lumapit sa akin si Rai. Pero napaatras ako. Bigla akong natakot sa kanya. Hindi ko na siya makilala. Niyakap niya ako at binulong sa akin. Huwag kang mag-alala. Ako ang sumagot sa dasal mo. Binalikan ni Rai ang Uncle. Tinadyakan niya ito ng paulit-ulit. Nagmamakaawa si Uncle pero walang naririnig si Rai. Tuloy-tuloy lang siya sa pagtadyak hanggang madurog at magkalasog-lasog ang katawan ni Uncle Mark. Nang matapos ang lahat, isang massacre ang bumulantag sa akin. Pilit kong kinakausap si Rai, pero parang nasapian talaga siya at walang naririnig. Pinagkukuha niya ang mga katawan at pinasok sa bahay. Tinawag niya ako para pumasok, pero natakot ako at tumakbo. Habang papalayo ng bahay, naalala ko ang dasal ko kagabi. Mali ata na humingi ako ng tulong kahit kanino. Dapat nagtiwala lang ako sa Diyos. Di ako dapat nagdasal sa iba. Demonyo ang sumagot sa dasal ko at sinapian pa ang kapatid ko. Bigla kong naalala ang phone number ni Teacher Carmen.
Agad-agad ay humingi ako ng tulong sa kanya at kunento ang lahat-lahat. Pumunta kami sa barangay at sa police station. Tinawag din nila si Mang Gerardo, isang sikat na albularyo sa amin. Bumalik kami sa bahay kasama ang barangay at mga pulis. Armado sila. Pero sinabi kong maging maingat dahil kapatid ko pa rin yun. Walang nagtangkang buksan ang pinto ng bahay. Hinayaan muna nilang mag-orasyon si Mang Gerardo bago nila pasukin. Habang nag-oorasyon siya, ako naman ay nagdarasal kay Lord. Lumuhod ako at humingi ng kapatawaran sa aking nagawa. Humingi din ako ng tulong at alam kong siya lang ang may kapangyarihan para paalisin ng demonyong sumapi kay Rai. Ilang minuto lang, biglang nasira ang pintuan namin. Sinipa ito ni Rai. Nagulat ang lahat sa kanyang lakas. Tinutukan siya ng baril pero sabi ko, wag! Kapatid ko yan! Matapang siyang hinarap ni Mang Gerardo pero biglang pinugutan ito ng ulo ni Rai gamit lang ang kanyang mga kamay. Matapos ma-witness ng lahat ng mga kapulisan ang nangyari, nagsiputukan sila. Hindi ko kayang mapanood ang mga sumunod na eksena. Ilang minuto ang lumipas, natapos ang putukan. Himala at buhay si Rai. Dito ko napagtanto na sinasapian pa din siya ng demonyo. At ang buong kapulisan at barangay ay napatay niyang lahat. Mahigpit na magkahawak ang mga kamay namin ni Teacher Carmen. Ramdam namin ang takot at nginig ng isa't isa. Lumapit si Rai sa amin at pakiramdam ko ay papatayin na din niya kami. Sabi niya, Bakit mo naman nafuturin Idor, Ate Bea? Kapatid mo pa, diba? Nanlilisik pa rin ang kanyang mga mata. Sagot ko, Hindi ikaw si Rai. Lumayas kang demonyo ka. Nagalit siya at sinugod kami. Alam ko na ito na ang katapusan namin. Pero biglang dumating si Father Zamora at tinapatan ng krus si Rai. Natakot si Rai at tumakbo sa loob ng bahay. Niyakap ko si Father Zamora at nagpasalamat kay Lord na ito ang sagot sa aking dasal. Bago pala kami pumunta ng bahay kanina, ay tinawagan ni Teacher Carmen si Father. Isa siyang eksperto sa exorcism. Hinabol ni Father si Rai sa loob ng bahay at sinimulan ng exorcism. Inabot ito ng buong gabi. Kinaumagahan, laking tuwa ko at lumabas ng bahay si Father na dala si Rai. Si Rai na masiyahin. Si Rai na karamay ko sa lahat ng hirap. Si Rai na aking kapatid. Niyakap ko siya at nagpasalamat ako sa Diyos. Pero panandalian lang ang kaligayahan kong naramdaman. Naisip ko bigla, madaming napatay si Rai. Ano na ang mangyayari sa kanya at sa amin? Napabuntong hininga akong malalim. Kung ano man ang mga susunod na maaring mangyari, ipagdarasal ko na lang kay Lord. Siya na ang bahala. This is the Book of Bad Ideas, episode Dasal.